Ano pakiramdam? It's been a while and you're back. Sobrang happy po ako. Ano po ganun po talaga. May time po talaga na hindi ka muna mag-release ng music. Hindi naman sila nagpapamiss, hindi ganun. Parang may time po talaga na parang wala lumalabas na kanta, wala kang makreate. I'm just so happy last year, nagkaroon po ako ng ng creative flow. So, tuloy-tuloy po siya. Bukod po sa babala, ang dami ko po talaga nasulat na kanta last year. At saka tinatag ka pag nababanggit yung pangalan mo sa mga issues, di ba? Opo. Tinatag ka nila pati mga dati mong issues. Opo. At saka mga kanta mo, inaano pa rin. Tapos yung mga youngsters mo, mahal na mahal ka pa rin, hinahanap. Sobrang akong grateful po sa youngsters. So, this babala, gaano katagal bago mo nagawa? Ito pong parang mga, took me parang mga 2 days. Parang nasulat ko muna yung chorus. Tapos after nun, the next day, pahinga ako kasi may ganun ako eh. Unlike dati, yung hawak kamay, parang 1 oras tapos agad. So, yung hawak, yung ikaw, parang from Manila to Zamboanga flight, nasa aeroplano ako nun. Parang 1 hour and 45 minutes tapos bago mag-land, tapos yung kanta eh. Pero siguro po, it comes with my age din. Nag-iba rin talaga yung songwriting process ko. It took me 2 days bago matapos tong kanta ko. Hindi siya katulad before. Oo, pero okay dati lang. mabilis. 2 days. Wait, aside from McCoy Dubs, meron ka pang ibang gustong makakolab? Miss Regine Velasquez, target ko po this year. Sana makapag-record kami ni Miss Reg. Sobrang niya ako na-inspire. Yung Regine Rocks po na una. Pangalawa, hindi ako nakasama Last po year. dito eh. Meron po akong naging schedule ng Regine Rocks ngayon. Pero yung last year, nag-guest po ako. Nasa likod lang ako ng stage. Pinapanood ko siya, pero nasa side ako. Pero may VIP ticket ako. Tapos pinapanood ko how much sobra siyang mahal ng fans niya. Sobra akong inspired. I aspire to be that. Sana ganun yung connection ko sa fans ko. Na even matagal na ako sa industry. Yung energy, yung love, ganun ko mararamdaman. Kaya sobrang starry-eyed ako dahil Regine Rocks. I regret na hindi ako nakapanood ng concert ni Tito Gary. Meron din Meron po pa ako sa Maytel. Meron ulit nga po yun. Yes, Nanood na ako. extended. Sobrang ganda rin, nakakaya. So, I'll watch that. Tito Gary also, gusto ko po talaga makakolab. But what's with Babala? Ano yung nag-inspire sa'yo to write this song? Sino ba yung binababalaan mo? Hindi, I was just having a bad day. I was really just having a bad day. Tapos parang, alam ko yung mga fans ko, parang kilala nila ako. Kamay, salamat, ikaw. Very Parang positive. inspirational, very positive. And I think isa sa mga core fan base ko rin talaga Christian market, no? Kasi I'm a Christian. Pero siguro part of my emotional growth is to process my negative emotions as well. Sa mga hindi nakakaalam, 4 years na ako nagki-therapy. And isa sa mga turo ng therapist ko, parang, at times kasi ganun ako eh. Di ba pagka ayoko ma-feel yung anger kasi baka mamaya kakainin ako, maging bad ako na person, nakaka-guilty. Pero pag ganun ka pala, sabi ng therapist ko, parang parang naging in denial ka, pero eventually, It'll come out. lalabas yung anger na yun, pero baka somewhere else. So para sabi niya, process mo lang when you feel something na hindi pleasant. Process mo lang, just go through it. Tapos na. Ganun lang siya. Ang ganda nun kasi yung bad day mo, ginawa mong something creative and something parang ma-inspire din, bago-baga makakaano sa mga tao. Yes, kailangan yun eh. Parang yun po, meron man akong gusto na ma-send na message through this track is to just, it's okay to have a bad day. It's okay na feel mo yun, na may minsan parang nainis ka. Okay lang yun, hindi siya, you're not a bad person. Sometimes kung meron kang bad thoughts or minsan meron kang angry na nandun lang, hindi siya masama. Mas okay nga eh, parang feeling ko, through this song, gusto ko yung youngsters parang yung bad energy nyo, sayo nyo na lang. Yan, shake off nyo na lang through this music, through this song. And parang nagsimula ka sa showbiz, di ba, PDA 2006, and it's been how many years na? 17. Parang ibang generation na of listeners na din. Hindi ka ba natatakot na syempre yung listeners ngayon iba na kumpara sa nung nagsimula ka? I like May that pressure question. ba? I like that question. Siguro pinrocess ko siya during the pandemic. Siyempre, di mo maiwasan to think about
puno, paano makikisabay sa mga bago. Hindi naman may iwasan yun eh. Kasi you still want to connect sa bagong generation, you still want to connect kung ano yung gusto ng mga tao. Siguro naging conclusion ko doon, kung pipilitin ko just to conform, kumbaga, conform sa kung ano yung What's on hilig trend? ng mga tao ngayon. Ano yung trend? Yan. Tapos hindi siya natural sa akin. Parang pilit. I-trade ko ba yung core ko for that? Uy. I'd rather just evolve naturally kung saan ako papunta kaysa mag-conform ako kasi ito yung gusto nila. I just wanna be true to myself. So ginawa ko ng pandemic, tsaka even itong nakaraang taon, nakikinig lang ako ng music na mga gusto ko. Parang nagkaroon ako ng ng realization about creativity. And there are times na parang tayong halaman. Minsan, hindi talaga fruiting season eh. And it's okay kung hindi fruiting season. Kung ano lang siya, kumbaga nag-absorb ka lang ng nutrients, yung preparation yan kasi magkakaroon ka ng fruiting season. So parang pag fruit bearing season na, then be in that moment. So kung hindi pa creative season, wala pang creative flow, magpilitin. Makinig ka lang na makinig. Kaya ako, ang dami ko na-binge watch na Netflix shows for me to, just enjoy. Kasi even, not just music eh, stories, yung mga iba't ibang nakikita. Kasi kung ano yung mga things na magkaka-feel sa'yo ng something na real. Siyempre kami sa buhay po namin, 17 years na po ako sa industry. Sometimes our lives are just parang hamster wheel. We wake up, mag-makeup kami, punta kaming show, sa bahay, stable relationship namin asawa ko. Alam ko na, predict ko na, tatawa kami, po kami sa couch, kakain kami, magpapaaraw kami. It's all like that eh. And for me to be able to experience a different kind of emotions, sometimes kailangan ko talaga mag-borrow ng energy from shows, from stories of people around me, from, old songs. Kinig ako ng mga 70s. Diyos ko po, fan na fan ako ng Bread ngayon. Nakikinig ako ng mga Aubrey. Aubrey was. So, hindi ko alam bakit. Tapos meron pa isa yung Alone Again. Tapos paulit-ulit lang. Yung mga ganun, mga 70s, 60s na music. Nakikinig ako ng mga super luma-lumang mga tracks ng Beatles. Nagpaparo ka ng energy kasi hindi mo pwedeng ganun, stagnant ka lang. Just let it, parang pinababayaan mo lang mamatay yung creativity mo. Hindi mo siya winawater, hindi mo siya dinanourish. Sa akin, that's my way of nurturing my creative side. So is that the same reason why it took you a long time Yes. to release another single? Tsaka You gave your time, you gave yourself time to actually be inspired again. Parang ganun. Naniniwala kasi ako pag inspired ako, nararamdaman ng core fans ko yun eh. Can't fake that eh. Alam nila pag excited ako eh. And yun yung energy na gusto ko ibigay sa akin. I'm really excited. Kanina, 17 years ako sa industry, ninervous ako kanina. Kasi nanginginig ako pag hawak ko nga ng tubig eh. Parang back to zero. Oo, nanginginig ako kanina. Kasi bagong kanta eh, alam mo yun. Kasama yun, hindi yung negative Pag ninervous ka, hindi negative. For me, Spark. yun, ibig sabihin excited ka pa. Pag wala ka ng takot, di mo nakakatakot. So okay yung merong konting nervyos for me. So masarap siyang pakiramdam. Para kang rocket na ilo-launch, parang pag once na nandun ka na parang parang ngayon, parang okay na nakasail na, happy na ako. I can sleep na. Pero gaano kahaba mo or gaano kaisi mo na gawa itong babay? Yun nga, mga 2 days. It took me 2 days. Hirap na. 2 days. It took me 2 Ano days. napipil mo na sobrang supportive pa rin sa'yo ng mga fans? Talagang honest yan, true to my heart. Sila talaga yung reason ko kung bakit lagi akong excited gumawa ng bagong material. Pag yung may ganitong event, tapos nakikita ko yung reaction nila, kahit sa Twitter kapag nilabas na yung kanta, oh my God, parang kagabi. So kagabi, medyo may sakit ako actually, like even today, hindi ko na nakita yung real-time na reaction na pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga tweets nila. Sarap ng pakiramdam na gano'n. Ay, may naramdaman din sila na iba. Hindi yung parang, it's the same ate all over again. You give them something new.
and na-excite sila, alam mo yun. Sarap ng ganun pakiramdam. Oh. At saka ano yung pakiramdam na yung mga bagong generation, yung mga ano ngayon na hindi pa sinilang nung nagsimula ka sa showbiz, pero yung mga old songs mo, love na love pa rin nila. Love din nila. Oo, sobrang happy ako. Like last year, isa sa mga pinaka-hitik ko na year sa gigs. Nakakagawa ko na isang buong show na all original songs with my band. Pag festivals, ang sarap. Hindi ako makapaniwala. May ganun parang... Naalala ko si Kuya Yael, una sa lahat. Kuya Yael, salamat. Siya nagsabi sa akin, Yael, alam mo, dapat all original yung set mo kasi kaya mo eh. Di po kasi ako ganun katiwala sa sarili ko. At times parang, talaga ba kaya ko ba yun? Parang hindi nila masakyan. Baka hindi nila alam. Pero nung in-apply ko siya, parang last year, gumagawa kami 1-hour show, mga festivals. Tapos makikita mo yung mga tao, they're saying along, parang wow, 17 years, ano? Hindi na-compile na pala ako mga ganong kanta, no? Na alam ng mga tao, hindi sing along. Sarap, wala na akong mahihiling pa. Actually, sobrang grateful talaga ako. Sobra po talaga akong grateful. And napanood namin sa interview mo sa Magandang Buhay na parang magkakaroon ka ng reimagined versions ng mga hit songs mo. Ito na ba yan yung pinarform mo kanina? Na-upload ko na yun sa YouTube ko. May first 5 akong in-upload, yung bagong version ng Ikaw, Salamat, Lapit, mga gano'n. Magkakaroon pa siya ng second batch. So kanina narinig nyo na yung ilan sa mga kanta. Yung first medley na ginawa ko na medyo upbeat. Kasi yung first batch na ginawa ko medyo mellow. So bala ko dun sa pangalawang reimagine, mas upbeat naman. Tapos ibahin namin ibang set naman. So mas grungy, mas street style yung itsura naman. Kasi medyo nahihingin ako dun sa unang reimagine. Medyo dalisay ako dun. So sa pangalawa, mas lalabas ko naman yung street side ko. What was the reason for the reinvention of all those songs? Kasi nakuha ko na yung catalog ko finally. I own all my songs now. So ako na yung under sa amin na ni Ate Cynthia yung publishing. So grateful ako sa Star Music because they allowed me to own my songs. It's not hindi siya norm sa industry natin. Yes. Pero naintindihan nila nung sinabi ko, pwede po ba na na maging pag-aari ko na po yung mga kanta ko. Siyempre, gusto nila, di ba family kami, doon ako Yes. lumaki. So parang, bakit? May emotional side na parang, wag kang umalis. Hindi naman po alis, I just really have to own my songs. Ilawanag ko na Sir Rocky na parang I'm getting old. Hindi halata, just charet. Po, side na rin po yun siguro. Growth ko as an artist, kailangan maintindihan ko yung business side ng industriya to manage my own music. Maintindihan naman nila. Happy ako. Pag nakikita naman kami ni Sir Roxy, friends pa rin kami. Pero ako, walang bad blood, hindi ako nag-burn ng bridge kasi nakinutang na loob ko sa kanila. It's not something to fight about. May mga bagay na pwede palang daanin sa ganun, lapitan mo na yung boss na maintindihan pala. Pero nung una, takot ako. Baka sabihin nila, wala akong utang na loob. Baka sabihin nila ganito. Hindi ganun yung reaction nila. Naiintindihan nila. Kung saan ako nagkagaling. Tsaka nung time na yun, sakto parang parang papandemya o papasok yung pandemya. 2020. So yung kaba na parang baka hindi na bumalik sa mundo sa dati. So kailangan mo ng passive income. I was thinking baka maging apocalyptic na yung nangyayari sa COVID. Hindi talaga medyo negative ako sa mga ganyan eh. So parang naintindihan nila where I was coming from. Kaya yun, ngayon, yung mga songs na existing na meron ako, ginagawa ko ng bagong versions. Para pag pinakinggan ng fans sa YouTube or sa Spotify, They hear something different. Yes, they hear something different. Nakikita ko, to be honest, and I'm not ashamed of that. Hindi siya kasi tayo mga pinag-manahit tayo. We don't talk about money. Well, that's the truth. That's part of it. At the end of the day, siyempre parang, these are my songs and okay lang yun that you earn through your creative endeavors. At this age and time, may mga fears ka pa ba? Fears? As far as your career goes, as your personal life goes? Wala. Kasi pinrove ni God time and time again. In-exceed niya pa lahat ng expectations ko. If I look back,
Ako po yung batang Montalban Rizal. Kumakanta ako sa bars. 30 songs a night for 250 pesos. Doon ako nanggaling. Bakit ba ako matatawa? Nakita ko how faithful He is sa buhay ko. Grabe ang Panginoon. Totoo yan. Sobra yung bilib ko at faith ko sa Kanya. Yung parang yung bilib. Bilib ako sa'yo, Lord. Kasi ginawa mo yan. At the same time, yung hope ko, talaga nakakapit lang ako sa Kanya. I know God, di mo ako bibigay. Daming times na parang, daming mga song. Feeling na iba, hit maker yan siya. Lahat ang ginagawa niya hit. Kaya naman, may mga songs din naman ako binabato na hindi. Pero sobrang faithful niya God. Sobrang faithful niya. For me to be able to stay in this industry for 17 years is enough proof in itself. Wala na akong kailangan katakutan. Kasi wala na. Yung pangarap ko, na-achieve ko na and more than that. Just to be in this industry, to work with people that I truly admire. Si Tito Gary, nasa-asa pa ako minsan, parang nakausap ako ni Gary Bensiano. Oo nga pala, wow. Kasi Miss Reg ko noon, uy magbabaka. Si Miss Reg talaga, nababaliw ako dito kay Miss Reg. Bigla kasi niya ako i-approach. Kaya may bago akong album, pwede ako mag-backup. Parang, ano daw sabi ni Miss Reg, parang gusto ko i-shake yung utak mo. Parang tama ba yung naririnig ko? Kaibigan ko si Eric Santos. Grabe yung life ko. Grabe yung life story ko. Wala akong magiging regret kung in Jesus name. Pero parang it's a life well lived for me. Very fortunate. Sa mga bago, mga kinalolokohan ng mga bagets ngayon, sino naman ang mga nakikita mo lang? Ay, ang cute naman. Si Janine Berdin, punto ako. Ano yung favorite song mo sa kanya? Yung story ng kanta niya na hindi ko siya madalas napakinggan, pero napakinggan ko siya mga siguro 5 to 7 times sa Spotify. Parang hindi siya yung bida. Ano nga yung title? Mahika? Mahika. English song siya na parang parang hindi siya yung bida sa story, para siyang sidekick lang. Meron siyang ganung perspective at times na parang ang quirky ni Janine. Nalala ko yung time na pumasok ako sa industry. Tapos, syempre, di ba, gusto ko maging rockista, gusto ko maging cool. Tapos, syempre yung norm sa industry natin, dapat parang Miss Sarah Geronimo, Miss Rachel Ando. Hindi ko alam paano ko ilalagay yung sarili ko before. Paano kaya makakapasok? So, nung umpisa, talagang tinry ko na pumasok dun sa Hulma, pero hindi talaga ako Parang gano'n, I really had to find myself. Kaya natulungan ako nila Kuya Erickson to go back to my core who I am. Ngayon si Janine nakita ko, hinahanap na niya yung footing niya. Nakakatuwa, kahit medyo baliw. Naintindihan ko kasi gano'n din ako ng bata ko Parang yung freedom niya, creativity niya, yung forma niya, yung buhok niya, tuntua ako. Tuntua ako sa bata ko. I love it. Ano hanggang ngayon yung favorite single? Favorite ko na single ko? I will always owe my career sa hawak kamay. Hanggang ngayon kasi. Oo, talagang yun lang nagbukas ng pinto para sa akin. Sinurot ko yun, 14 years old ako. Tapos kinakanta na ng international, Mga K-pop, kakatawa. Hindi yung yung mga international schools sa Amerika, kinakanta yung choir. Oo. Yung international choir, opo, nakita ko. Ang Grabe yun, nakakilabot. Siguro ganun, pinakamalaking utang na loob ko na lang. Kasi parang yung mga kanta ko, parang mga anak ko So parang pangit ko mag-pick ako ng one. Ito yung pinaka-favorite ko. Pero ang pinakasigurado ko, hindi dahil sa hawak kamay, wala ako dito. Oh. Yan talaga naging susi ng pagbukas ng lahat ng opportunities for me. What would your advice be to, people who would want to sing one day? I mean, if they're just starting. The truth is, in this industry, there are a lot of bilang talent yung ilalagay mo. Kailangan ka rin matuto makisama, to learn from your mistakes. Ako, very introverted ako, tsaka awkward talaga ako na person. So at times na may mistake talaga na suplada ako. Pero the truth is, sobrang awkward lang po talaga ako.
And I'm so grateful na sinurround ko yung sarili ko ng mga taong magbibigay sa akin ng feedback na parang, yeng, sabi ng producer, parang medyo, ano kaya, snob. Talaga po. Could give you Oo, direction. parang ganun. Para maayos ko yung kailangan ko ayusin. Kasi po hindi lang talent eh. Lalo sa Pilipinas. Wala kaming talent eh. Pero parang kung sa talent lang, maapaw tayo sa talent. So, once you get in the industry, yun, yung relationship, kailangan mo na alagaan. People you work with, people who take care of you, you take care of them as well. You give them value, you appreciate them. Na hindi lang, andyan ako sa industry kasi galing ko. Hindi. People are working hard as well. Kung paano ka nag-work hard para manatili ka sa posisyon kung nasaan ka. They work, sometimes siguro, kalahati lang yung kaya mo. Pero a lot of it, tinrabaho ng manager mo, ng handler mo, ng road manager mo, ng PR team mo. Kaya sobrang akong grateful. Di ko rin po masasabi na parang galing ko kaya ako nasa industry. I'm so grateful with people po talaga na kasama ko. Siguro po yun ang team ng life ko talaga. It's just gratefulness. Gratefulness. Yun talaga. Just to learn relationally and ano po, na hindi pa fix, ayun, isa pang matututunan, hindi, yung first na gusto mo, hindi naman yan yung parang, yun na yung gusto mo lang. Nag-i-evolve ka pa. So, huwag mo itigas yung ulo mo. Kasi po, diba, natuto ako mag-heels, natuto ako mag-makeup. Nung kakapasok ko sa industry, ayoko mag-makeup. Ayoko magsukulay. Di mo nga papasuot ng anything na parang medyo nakaka-popstar, parang gusto ko medyo weird, quirky. You have to learn. So, minsan yung gusto mo, hindi pa yun yun, mag-evolve ka pa. Just be open. But at the same time, kahit open ka, always yung pinaka-core mo, huwag mong pababayaan. 17 years in, who are you most thankful for with your career? Si God. Panginoon po talaga. Grabing grace. Grace. Grasya po ng Panginoon sa akin. Ano bang verse yun? Surely, your blessings and goodness will follow me for the rest of my life. Even there are times na may mga problema ako pinagdadaanin in my personal life. Dahil lagi kong nire-remind yung sarili ko of that my verse na yung goodness mo will follow me. The goodness will follow me. Even in the middle of a storm, alam ko na yung goodness mo nandiyan, hindi nawawala. Kaya parang ayoko mag-blind ng present situation para hindi ko makita yung goodness niya. Kasi sometimes the goodness ni God hindi is extravagant eh. Hindi siya nandun sa milyon. Hindi siya nandun sa limelight. Yung goodness ni God makikita mo yung simple things. When you wake up in the morning, wow, nakita pa akong sunlight. God, salamat. Wow. Yung mga ganong moment, may mga magic moments. Minsan kumakain lang ako. Madrama po ako. Emotional ako siguro partner ko na paging artist ko. Minsan ganon kami nakasawa. Kumakain kami. Bigla na ako naiiyak. Parang, sabi ng bait ni Lord. Ang bait ng Panginoon. Sobrang bait niya. Yun po talaga. Si God talaga. Hindi lang sa career, sa personal kong buhay. At times, I don't feel like I deserve this kind of goodness eh. Hindi totoo po yan. Sometimes parang may ganun ako. Parang, God, sobra-sobra. Minsan may mga times parang, God, hindi ko deserve. Thank you ah. Grabe yung grasya. Kasi grace po yung goodness na hindi mo naman deserve. Iba naman yung blessing. Parang bless ka ni God. Kasi may ginawa kang maganda. Therefore, binigyan ka niya. Yung grace kasi hindi deserve eh. Grabe yung grace. God, grabe na yun. Parang, okay, ito yung deserve mo, pero ito yung bibigay ko sa'yo. Babalik ako lagi doon sa yung natagamon talaga. Yung lagi namin ko, God, thank you ah. Would you mind inviting people also to listen to your newest single, where they can get it to everybody? Hi everyone, my song Babala is out now sa lahat po ng streaming platforms, sa Spotify, sa Apple Music, sa YouTube. May lyric video na sobrang ganda and music video, sana po mapanoodin nyo. Gawa ng Toothless at saka yung live din po nito, abangan nyo very soon, i-upload din po namin. Thank you sa inyo pong lahat for being here. Yung Cornerstone family ko, loves you.
And sobrang manager is there dyan. We want to support you guys. And I pray that mag-bless kayo ni God even more. You know, this is just the beginning. What you're doing, sobrang ganda kasi parang united kayong lahat. In-explain to sa akin na Ate Caris. Dati ganito yan, ganyan yan. Ngayon united na sila. Parang ang gandang picture niya. Unity, ang gandang picture nung magkakabati kayong lahat with one goal. Kaya more blessings to you guys. Thank you for coming to our event. Thank you.